Nadiskubre ng Palawan Council for Sustainable Development na maraming Pinoy ang sangkot sa illegal na benta ng panggulin sa Palawan. Dahil sa malaking kita, marami umunong naihikayat na pumasok sa ipinagbabawal na kalakalan. Balita hatid ni Isay Reyes, exclusive. Ito ang kahon-kahong mga patay na pangolin at mga kaliskis at karne ng pangolin na nakumpiska ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD noong nakaraang taon. Ipupuslit daw sana ang mga ito palabas ng bansa. Kung pagbabasehan ang mga na-recover, masasabi raw na talamak ang illegal wildlife trade. Kaya marami ang nahihikayat dahil sa malaking kita sa pagbebenta. Kabilang sa kanila si Rodel, di niya tunay na pangalan. Noong 2011, nilapitan daw siya ng isang lalaki sa pier at nagpapahanap ng nagbebenta ng mga kaliskis ng pangolin. 7,000 raw bawat kilo ang bentahan kaya kinagat niya. Yung tagadala, mayroon silang koneksyon. Kaya hindi sila mahuli. Kaya ang sabi sa akin, huwag ka na lang maingay. Basta sabi niya, timbangin natin, bayaran ka. Ang 1 kilong na ibenta niya katumbas daw ng 4 na pangolin. Sabi niya, hindi man lang daw nahalatang iligal. Matapos ang transaksyon, umiwas na raw si Rodel. Yung sa tuko at saka sa bayawak. Yun talaga na sunod-sunod na yung mga nahuhuli. Sabi ko, naku, delikado na ito. Kaya ayaw ko na mag-ano niyan. Kasi sabi ko, naranasan ko na yung sa Balintong. Sabihan ako ng mga kasama ko, delikado yan, illegal yan, tigilan mo yan. Baka yan, ikamatay mo o ikakulong mo. Hindi na ako nag-ulit. Ayon sa PCSD 2008 nang bigla raw naging maingay ang bentahan ng mga pangolin dito sa Palawan. Pero kung nooy mas madaling mahuli ang mga taong sangkot sa wildlife trade dahil sa pier at airport idinadaan ng mga hayop, ngayon mas madulas na raw ang kanilang kilos. Bagay na sinang-ayunan ni Rodel. Parang it's becoming a lucrative industry na rin, no? Kasi misdeclared siya eh. Hindi lang namin nasundan kasi yung isa pa yun, no? Yung nagpadala, ibang pangalan pala. Nowhere else to be found. Nadiskubre ng grupo na maraming Pilipino ang nagiging middleman. Ngayon, ang ginagawa, doon na sila sa gitna ng dagat. No? Nagbabantay na lang doon, ang naghahati doon, galing na dito sa locals. Yun yung for the turtles, yun yung takbo. And we were, parang iniisip namin ngayon na baka ito din yung ganong sistema, yung dito ngayon sa panggulin. Nakakatanggap daw sila ng tip na isang bodega raw dito sa Puerto Princesa ang isa sa mga pugad ng ganitong transaksyon. Ito raw ang nagiging imbakan ng mga hayop. Malaki raw ang demand ng ilang endangered species tulad ng balintong sa ibang bansa. Kaya't kahit na iligal, mali at delikado, pinapasok pa rin ang ilang Pilipino dahil daw sa laki at bilis ng pasok ng pera. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, Isay Reyes, GMA News.